Hi everyone! Mayad-ayad nga adlaw sa inyo nga tanan. Welcome to my vlog! Have a great day always, and I pray that you all well. Hi guys! Mayad-ayad nga adlaw sa inyo nga tanan. Papunta na po ako sa St. Francis Church kasi doon po yung aming meeting place papunta ng Tagaytay para mag-celebrate ng anniversary ng DNRC. So 2 days and 1 night kami doon. See you! See you! On the way na po kami, papuntang Tagaytay. Nasa EDSA na po kami. Medyo hindi ma-traffic ngayon kasi Sabado. And walang masyadong pasok. So, medyo maluwang yung ating daan. Naway gabayan tayo ng ating poong may kapal sa ating pag-travel. Na makarating tayo sa Tagaytay ng safe and sound. Medyo mabilis-bilis yung aming paglalakbay. Thank you Lord for today. Good morning. Harap. Hi. Tulog si Ate Wen. Ano si Silas? Tulog din. Mga ng Hello. Hi. Morning, Silas. Silas, nawala si Silas. Tutulog ba? Nagmumuni-muni. Nag-iisip mo sa pupunta kung anong gagawin. Sabi niya, paano kaya pipigilan tayo kung hanggang sa Tagaytay? Nantay namin. Untok din ako, sir. Tapos katra ko nagis. Remote kasi nakaiwan. Puro na ng likod. Hi, Sis Alice. Harap-harap. Sister Alice. Hi! Hi, Sister Vivian. Hi! Ayun, may tripod pala siya. Palang ano rito. Mataas yan? Mataas. Hindi, maliit lang. Tripod. Hindi masyado. Oh, pinadala ko nga sa kanya eh. Hi everyone. Good morning. Pagpo kami ngayon ng Tagaytay para i-celebrate yung aming anniversary. Long season and renewal community. More of spiritual and get together for almost how many years after ng COVID, hindi pa kami nag-get together. Good morning sa lahat. Good morning, good morning. Hi, Sister Bem. Hello. Hello. Hi, Sister Risa. Hi. Hi, Sister Vivian.
Hi, Sister Bago na Alice! naman. Baka nasa TV na kanina. Hi, Sister Mel! Tulog. Tulog. Hi, Sister Weng! Gising ka na! Oh, gising ka na! Hi, Sister Beth! Malapit na kainan. Hi, Brother Paul! Hi, Selas! Oh. Medyo malapit na kami. Malapit na ba tayo darating? Mga ilang minutes ba? Malapit na. Malapit na daw. Malapit na daw kami. Hi, Sis Risa. Harap muna, harap. Hi, nasaan ka ngayon? Andito kami yun sa Ritz Park. Yes! Hi, Sister Weng. Nasaan ka ngayon? Dito. Saan? Nahanap ko yung mga sabungero. Hi, Selat. Hi. 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 Saan ka ngayon? Oh, wala, nahihiya. Hi, Sister Mel. Nasa Ridge Park po kami ngayon. Oh, ayan. Nagsiswing si Selas. Hi. Ay, harap. Ooh. Ay. Ay, Sister Alice. Nasaan ka ngayon? Ay, bibi ka. Ay, ganda ng view. Ah, yung dalawang maganda. Si Sis Risa tsaka si Sister Ben. Ooh. Hi! 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 Nature friendly. Chill-chill muna kami dito. Ridge Park, Tagaytay. Nakunan lang ano. Ay, nandito na yung mga donya. Hello! Sundayin natin yung mga donya. Hello po! Hello po! Kanina ba kayo? Ah, dito na yung mga donya. Ay, wala pa. Na? Ayun na bakit Ay, Sister Melda! Hello po! Good afternoon na ba? Good morning pa lang. Hello po! Oo. Hello po! Diretso lang. Yeah.
pupunta na kami. Ang Christmas, December. Ilang pine trees? 3,600? Wow! Yan, tapos wala naka-picture yung nakatago. Grabe. Tapos Galing. puro yan. Pre-wedding pro. Ganda. Daming pine trees. Kaya lang, kailangan bumili kayo ng kasi layo maglabas. Nature na nature talaga siya. Okay lang yun, te. Kailangan magbawas. Ako talaga ka lang magbawas. Bawi ko magbawas. Calorie, te. Calorie, kailangan maglakad. Yan, madali ako. Project. Nakakatuwa naman. Galing. Hindi natuloy. Akala ko maliit lang yung basa ko. Kaya siguro naliit ka. Galing. Hi everyone! Dito kami sa aming staycation sa Tagaytay. Ganda. Ganda ng guys. Isa lang po yan. Diba? Pakibasa nga po. Sister Liza. Hindi mo makita. Malapit na rin. Lord, showing you their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah chapter 40 verse 31. Yan ang ginawa natin theme, no? Sa ating anniversary for the 29 years of the Most Nazareth Renewal Community o Prayer Community. Amen? Dahil sa 29 years, nandito pa rin tayo, nakakaudinan tayo, still, tinawag tayo ng Panginoon, magkasama-sama itong araw na to, hindi lang po lahat para sa fellowship, no? Kundi makaranasan natin yung presensya ng Panginoon, magkakasama tayo lahat. Amen? Amen. Tingnan natin yung sinasabi natin sa Bible verse na to. No? The key word in this verse are that we will mount up with wings like eagles. So, ibig sabihin tulad ng mga agila. Pero sa original na verse niya sa King James, di ba? Ito yung sinasabi as eagles, bilang mga agila.
Kung titignan natin yung analogy, ito sa pinakamagandang analogy na binibigay ng Panginoon sa bawat na tinatawag na isang Kristiyano. So, ano nga ba po ba yung nasabi dito? I believe, brothers and sisters, God is trying to tell us something when He compares all of us to eagles in the particular verse. No? Tignan nyo, sinasabi nga we are eagles. Sila ba pinapatunguhan ng Panginoon doon? So, tingnan natin kung paano nga ba ginagamit ng Panginoon itong analogy na as eagles. So, nakakagod kung titignan nyo yung characteristic ng isa eagles. Sino po ba nakakapanood ng video ng eagles? Ako nanood po ako ng Animals Planet. Titingnan nyo lagi yung, ano ba yung galaw ng isang agila? Paano ba sa lumilipad? Kala ko yung pamagay ng Hotel California eh. Diba? Malaki ang kanyang wings. Makapal ang kanyang wings. Kasi sila yung paano siya lumilipad. Hindi siya laging na... Yes, hindi siya Swabe lang, na- swabe. Oo, swabe. Yes. Soar. Pero tingnan mo yung flow, yung kanilang bibig, ano na siya sabi, doon nag-aaral niya kung paano siya susuong pataas na hindi kailangan gamitin ng ilang beses. Kasi pag marami pala, sabi nga, Diyos at magkala, pag maraming ginagamit niya lagi ito, isa to sa nagiging cause ng ikamamatay nila. Kaya lagi sila nag-aabang yung tamang lakas ng wind thermal na tinatawag nila. Yung ihip ng hangin, sinasabayan na nila yun. Diba? So, ganun din tayo, no? Sinasabi nga dito sa Bible verse na to. Tingnan natin doon sa buhay na nagsulat niyan. Sino ba nagsabi niyan? Si Isaiah. Diba? Hanapin ko lang po. Yan. During Isaiah's lifetime, the dispirited nation of Israel suffered a period of great distress politically as oppressive Assyrian powers. Kung ito yung nakonto na ni Brad, na itulong na sa atin ni Brother Angel to eh. No? Invaded and conquered their lands. In Isaiah chapter 40, verse chapter 40 to 48, no? Contain promises of redemption and deliverance from the suffering. The section of this verse, di ba nasa sa Isaiah chapter 40 verse 3, comfort my people, say your God. So Israel has nearly given us hope, thinking God has abandoned them. Yet Isaiah drives his point home in Isaiah chapter 40 verse 27 to 31. Why do you say, O Jacob, then speak of Israel? My way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. Have you not known? Have you not heard? The Lord is everlasting God, the creator of the end of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, it increases strength. So even youth shall faint and be weary, and young men shall be exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run, not be weary. They shall walk and not faint. Di ba tayo rin, bago tayo nagkakahiwalay-hiwalay, hindi ako hiwalay, nagkaroon-hiwalay. Pero dumaan din tayo sa mga pagkakaroon ng depression, distress din tayo, no? Na naging cause kung bakit na-stop, like what happened sa pandemic. Doon nag-start, no? Hindi na tayo, baga, itong pumapasok na panibagong chapter sa ating community, no? Titingnan nyo to. Before magkaroon tayo ng sa St. Francis, no? Minsan nag-uusap kami na Brother Angel kung magtutuloy, kung gagamit pa ng room, kasi hindi natin alam, meron pa tayo. No? Ito yung sitwasyon ng ating nakikita ko nung time na ang tanong, matutuloy pa ba? Magkakaroon pa ba? Yan ang tanong. Siyempre, isip ko, nung dinignan ko yung room, nung sabi ko, sitat lang mo yun, nakita mo room ng kakapang tagang parang wala na. Wala na talaga. Nakalungkot ako, naiyak ako nung makikita ko yun. Sabi ko, baka hindi na ata kayo makakabanin. So, sabi ko, hindi, meron naman way, meron gagawin siguro tayo sa atin. Hindi man tayo lahat ibalik, pero may darating. So, nung nag-usap sa mga akin na si Sir Tuki, sana nga, makakuha pa tayo ng room. Which is binigay nga yung St. Francis Code. Na kahit
ito, may pupunta ba? O bubuksan pa ba natin ng Facebook? Maraming tanong, actually. Maraming tanong. So, tinitignan parang titignan niya yung layo eh. Kung paano mag-start pa ba ang Domus, paano ba tayo mag-start na ba? Maabot ba tayo ng 29, 30 years, 31 years? Ako, lahat tayo gusto natin mangyari yun. Pero ngayon ano dun yung, anong sitwasyon? So, kung pupunta tayo dun sa ganang sitwasyon, no, nung sinasabi na, alam ko si Brother Angel, hindi nagsasalita sa akin, pero nararamdaman ako na, alam ko nararamdaman yun eh. Nararamdaman niya yan. Hinahangal niya. Sabi ko, bro, kung hindi man, ikaw baka saan ka na tinatawag. Which is, tinawag nga siya sa ibang ibaraan. Pero hindi nawala ang Domus. Amen. Amen? Hindi siya nawala. Ako, honestly, saan mawala, inisip ko rin eh. Saan ako? Kasi inisip ko na, magsisimbahan lang ako. Kung tuloy pa rin Domus, nisip, kakanta na lang din ako doon. Kasi ayaw ko rin mawala. Ayaw ko ma-disconnect. So, kailangan kong mag-renew and then mag-rejoice kasi ano ko may sagot at mag-reconnect. Hindi lang sa gawain sa Panginoon, sa lalalim na pag-aaral sa Panginoon, ang relasyon ko sa Panginoon, kundi yung relasyon natin sa bawat isa sa atin, madala natin at sa isa. At tuloy-tuloy tayong maging igas uli. No, parang lilipad, no? Hahanapin natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. So, yun ang ano ko, na itong anniversary nito, nung nag-meeting tayo, yung sabi, ay mag-renew, rejoice, and reconnect. May plano ang Panginoon. Ba't natuloy ito? Di ba? Wala nang plano. Actually, yung kain nila lang ba? Ganun pa rin ulit. Pero nagkaroon ng boom. Si Sister D, nag-isip, si Sister, nagsabi. So, ang ganda. So, sabi ko, maganda itong word na ito. Sige, Sister, ito, gagawa tayo ng team. I hope, ito yung start natin. No? Kung ano man yung ibibigay ng Panginoon na panibagong chapter sa bawat isa sa atin. At kung ano yung paggagawa ng Panginoon sa ating leader na si Brother Angel at ang mga elders, hawak-hawak tayo ulit. Sabay-sabay tayo ulit maging eagle. Alam niyo po ba kung sasabi nga ng eagle dito? We are the eagles. The wings of the eagles represent our faith and belief in God. The wing terms the eagle's flight on represent the Holy Spirit. As long as the Holy Spirit is still in us, as long as mahal niyo ang Panginoon, gusto niyo pa rin maging followers ng Panginoon, at maging masunurin tayo sa Panginoon, hindi posible na mabuo uli ang Domus. Kung hindi man sabihin natin ang sa ngayon, pero still mag-start tayo uli. Kung saan tayo unang tinawag ng Panginoon. Hingin natin sa Panginoon kung ano yung will niya sa bawat isa sa atin bilang isang naglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. So, mga kapatid, sabi nga dito sa ating verses, no? Sabi isang eagle. Maraming gustong gawin ng Panginoon para sa atin. Kahit tinawag niya, para mapakinggan natin kung ano yung gusto iparating sa WhatsApp na magkakaroon tayo ng pag-uusap, hindi lang itong gabi, ang umaga, habang kumakain tayo ng almusal, marami tayong pwedeng pag-usapan. So this phrase, mount up, sa translation of Hebrew sabi niya, ala, which means to go up, ascend, go up, or over a boundary. Isaiah is communicating the promise that God will provide renewed strength and courage to overcome obstacles. Maraming darating. Alam natin yan. Pag tinawag tayo, normally alam na natin mayroong obstacle, may trials, hindi mawawala yan. Hindi tayo exempted sa mga ganyan. If Israel would only have patience and trust in the Lord, sovereign timing, alam naman nangyari sa Israel. So we, Domus, can apply this principle Isaiah chapter 40, verse 31, by trusting in God's sovereignty and waiting faithfully on Him. For Him, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed
day by day. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. So brothers and sisters, God in His grace will provide power, strength, and courage to the weary, weak, and downtrodden when they are willing to be patient and wait on Him. God will cause us to mount up on eagle's wings. So brothers and sisters, hayaan nyo pag tayo ay mangusap sa Panginoon. Just close your eyes, brothers and sisters. Let us pray our strength and renewal. Oh Father, we come before you. Your name for strength and renewal as promised in Isaiah chapter 40, verse 31. Lift us up on wings like eagles. Lord, help us to run without growing weary and walk without fainting. May our trust in you transform our hearts and graduate our spirit. Lord, we are here. We abide and we pray and longing for you.
in the storms of our life. May we rise with a new hope and courage, trusting in your divine plan. Lift our spirits and let us guide and first be anchored in your love. Kaya natin tayo'y manatiling hanahanap-hanap ng ating Panginoon. Ay sa bibig kung saan ang kanyang mga wings tula sa ilalim na unang pagdating tayo kay Embrace. Strengthen our faith, that we may trust in your promises and embrace your love. Help us to cast aside doubt and fear, filling us with hope and courage. May our hearts be transformed, reflecting your light and grace in all we do. Grant us patience as we wait your plans to unfold, knowing that your ways are higher than ours. May we find peace in the waiting and strength in our faith, believing that all things work together for good. Guide us to embrace each moment with hope. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's glorify our Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, To the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory Amen. be to the Father, to the Son, Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen.
ako bang pumunta ako sa Lomos. At lahat ng natutunan ko sa Lomos for so many years, nasabi ko ang Brother Angel, puno na iba lang, ang dami ko ng notebook, na puno na lahat ng mga lectures, mga ano, sabi ko, parang nung lumit ako doon sa village namin, sabi ko, nangarap na ako noon. Sabi ko doon, sabi ko, mag-ano, yun ang una kong pangarap. Until one time, na Christmas yun eh, sabi ko, sabi ng ibon ko, magpa-Thanksgiving naman tayo, sabi niya. Sabi ko, sige, may kailangan bang balik? Sabi niya, oo, meron. Sige, meron akong masket. Yung masket natin, sister. Siguro kaya ginawa akong tuloy. Talagang natakap lang ano eh. Meron akong masket. Wala sa loob ko, alam ko na ayusin. Hindi ko alam, kala ko na pwede humawak na kung hindi ka ng kondisyon. Tutunan ko yan dito sa bago namin. So, siyempre, as gaga ako. Sabi ko, so nagpaano kami, nagmas kami, December 23 yun. Ang dami nagsabi, kami lang, hindi na ako marunong yung mag-resurrect. Hindi sila wala silang community. Kaya kung ano lang, parang pinakuha songs. Sabi ko, alam ko, may mga songs kung parang ano. Sabi ko, pero hindi ko rin alam. Hindi rin naman ako siguro na alam. Parado puso mo tatlo. Ngayon naman, tawa-tawa siya ganyan. Tapos yung pala sa doktora, tinatanong yung doktor ko, yung kato. At buhay pa ako. Buhay pa ako kasi. Buhay pa ako kasi dapat pa siya tabi niya. Patay na ako kasi wala na nalipog na. Sabi niya sa akin, nakita niya sa akin. Sabi niya kasi yung ano mo nagkaroon ng collateral. Ibig sabihin, yung tatlo mo wala naman nagkaroon siya ng iba-ibang correct. Sarado siya. Ang marunong mo Yung grabe talaga yung super niya, niya sa akin, binigyan ako ng ganyan, binigyan ko gawin. Sabi ko, hindi na kaya ko din nung nung nag-worship ako. Tapos kay Brother Angel naman, nag-talk, first reading. Sabi na, kaya na naman, bakit ako first reading ako. Grabe, alam niyo kung paano kung ano gagawin ko doon, yung pinapasalahan ko pala, yung pinabasa ko pala yung binigyan ako sa akin Brother Angel. Sabi, nakailang advice ako doon sabi ko, ano ba yung gagawin mo, Lord? Pero nag-answer sa akin, bigyan mo ng mga example. Kaya yung time na nag-report ako, lahat may example. Tapos, nire-research ko pa kung ano yung Tagalog nito. Kasi syempre yung sa medyo English. Nire-research pa ako. Hanggang na natawag na. Bilib na si brother sa akin sa iyo eh. Sila kayo. Kita nila yung ginawa. Kasi nagkawa ako ng ano. Yung parang booklet. Oo, naka-booklet siya. Parang yung talaga yung spiritual. Kaya ngayon yung naiisip ko, kasi yung mga tao na kapalibot sa akin, mga mag-ano ko, mga friends ko, tapos mag-detect sila sa akin, pag-pray mo rin ako. Ba't ako yun? Parang nalaman ko na, pag-pray mo naman ako, yung isang ano yung sabi niya, Sis Jenny, pag-pray mo naman ako. Yung talaga siguro ako lang, nililili ka, tapos yung spiritual, talaga yung binubulog mo. Kumbaga, sa ngayon, parang hindi pa clear sa akin yung ano, pero sabi ko sa kanya, didiretso lang ako kung ano yung hindi niya. Hindi ko. Talapakan natin. Ang mga pinulugan man. Para na ma-address natin yung history. Yan, si Mercy, yan yung makalimutan. Yung mag-asawang ito. Kasama niya si Sister Edith. Meron pa silang kuha na sila na Mildred. Wala pa silang brother ko. Yung mga kuya noon, si Lucy. Si Mildred. Hindi, isa pa. Maricel. Hindi, tsaka meron yung Marcel tayo. Meron isa. pork chop. Sino yung ano, nasa TV? Nagkaano yung sumakata sila. Di ba naging ganun? Yun nga. Tapos every week, meron na Bible overview. Tapos sabi ko natin kami. Hindi pa kami magkilala ni Brother Regis na Terry. Kasi bago pick up eh. Sabi niya, dadali ni Boy yung pick-up. Sino yun? Pinagkakilala yun. Sabi niya, pala si Brother Boy pala yun. Ayun, tapos nga,
Kaya sabi ko yung chronology of events. September 27, namatay ang father ko. Kaya sabi ko nga, parang ipinasa na ng father ko yung bahala ka na. Tapos na ako sa paglilingkod. Kaya tumuloy-tuloy na ako sa Domos. Una ang assignment ko doon is yung acetate. Ako yung nag-ano ng overhead projector. Ako si Dong, si Robert, si Maricel, si Mildred, si Luz, si Bobet, Pero pang isa eh. si Brother Bobet, si Lynn Paune. May kasama pa sila Mildred. Sino yung taga-Pasig? Hindi si Vizcaya. Taga-Pasig, si Jason. Siyempre yung LBS. Di ba lagi tayo ng Thursday? Kaya sabi ko, ganito na lang ba ito? Sabi ko, ako yung nagsabi kay Angel na, Angel, kaya dali na lang ito sa simbahan. At parang wala, kahit talo lang. Kaya nung ano yun, tinanong sila Wing, sila Brother Sandy, kaya di ba nung buwan tayo ng yun, ang tinanong lang, yung mga kalimutan yun. Kasi sabi ko, hindi pwede nasa bahay ng LBS, kaya ilabas natin eh. Good evening everyone! Patapos na po ang aming first day celebration, yung aming get together dito sa may Crosswind, Tagaytay. So, God bless! Have a great night! Sweet dreams! Good morning! Nandito kami ngayon papunta sa St. Anthony Church para magsimba kasi nga Feast Day of Exaltation of the Cross, September 14. So, kailangan namin magmadali. Medyo challenging lang yung daan kasi nga umulan. So, madulas. Kailangan nating magdahan-dahan at mag-ingat. Pero tingnan nyo naman, ang ganda ng view. Ganda. Ganda ng Tagaytay. Ayan. Dahan-dahan lang talaga. Kasi nga medyo slippery nga siya. Parang ano lang, roller coaster. Daming liko-liko. Ayan, malapit na po tayo. Ayan na po ang church. Pero, hindi namin naabutan yung yung umpisa ng mass. Nasa kalagitnaan na. So, ayan. Akyat na kami. Nag-umpisa na pala ng maaga.
Nasa zero vicinity na po tayo. Di na po nakikita. Foggy talaga. Meron pa magsalamin. Ang ganda naman sa sasakyan. Meron pa. Wow, daming ilaw. Dapat ganyan din tayo, daming ilaw. Sa mata ng ilaw na yan. Ayan. Wala ka nang makita. Walang signal. Loading nga. Kasi foggy na kaya wala yung signal. Internet. Yeah. Oh, tignan mo, low. Mamaya sa pagdating sa bahay. Ay, wala na. Hindi mo na makita ang baba. Paano yan? Ayan. Ito na po yung scenery sa Crosswind Tagaytay kung saan kami nagstay. Airbnb po pala siya. At saka maganda dito. Daming pine trees, ang lamig-lamig. Para ka lang nasa Baguio. Oh, ayan pala yung aming tinirahan. Diba? Tataas ng pine trees. Dami-dami pa. Tsaka foggy siya. Kasi nga umulan. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. If you like my video, please click the like button, comment, and share. And if you are new to my channel, please subscribe and hit the bell button to be updated. Thank you for watching Jenny's Ordinary Stories. See you on my next vlog. Don't forget to smile always. God bless us all.